ni na Ima Izumi at Kinjo ay kasunod lang nila sina Fukutami na o-overtake sana pero agad na hinironggen ni Ima Izumi ang daan. Nahalata iyon ni Fukutami kaya humanga ito sa kahusayan ni Ima Izumi lalo na at first year pa lang ito at sinabi sa sarili na sinanay iyon ng husto ni Kinjo. Samantala, iniisip naman ni Kinjo na 4 na kilometro na lang bago ang finish line at sa tansya niya ay matatapos nila yun sa loob ng 5 minuto, kaya tinanong niya si Ima Izumi kung makakatagal pa ba ito sa huling 4 na kilometro. Tumugon ito at sinabing sa kabila ng matinding init ng araw ay kayang-kaya niya iyon hanggat naroon din umano si Kinjo para umalalay sa kanya. Dahil ang pambato ng Chiba ang nangunguna sa karera, isinigaw ng mga taga-suporta ng Hakone kung ano na ang nangyayari. Gayunpaman para sa isang lalaki ay Hakone pa rin ang mananalo dahil bilang tagahanga ng team ay marami na umano itong napanood na karera na sinalihan ng mga iyon at palaging ang Hakone ang nananalo. Dagdag pa nito na palagi niyang napapansin na sa bawat karera na sinasalihan ng mga iyon ay magkasabay na lumalaban sina Fukutami at Arakita. Sa mga oras na ito ay 3 kilometro pa ang layo nila pero mapapansin na nag-iinit na si Arakita dahil nagagawa na ng mga itong makahabol. Para kay Tudo, may pagka-weirdo si Arakita at mabilis mapagod kaya maraming beses kung magpahinga. Pero nagbabago umano iyon kapag malapit na sa finish line dahil ang focus niyon sa mga kalaban ay nagiging katulad ng sa isang hayop, kaya naman sinabi ni Tudo kay Makishima na sila na ang mananalo. Hindi nagtagal ay nalampasan na silang dalawa ng pareho nilang mga kateam at 2.5 kilometro na lang bago ang finish line kaya mapapansin na nagiging wild na talaga si Arakita. Kahit ang mga manunood na nagsasabing galingan nila ay kinaiinisan na ni Arakita at sinabing walang karapatan ang lahat ng manunood na diktahan siya ng dapat niyang gawin, sapagkat nakarating umano siya doon gamit ang sarili niyang lakas at tibay. Maya-maya pa ay halos maabutan na nila ang Team Sohoko kaya inasor niya ang mga ito at sinabing sila ang unang makakarating sa finish line. Sa mga oras na ito ay 1,900 metro na lang ang natitira kaya sinabi ni Arakita na naaamoy niya na ang finish line at hindi na umano ito makapaghintay na makamit nila ang tagumpay. Ngunit nang susubukan na nilang manguna ay hinironggen ulit ni Ima Izumi ang daan, bagay na hinangaan ni Arakita at sinabi sa sarili na tama nga ang sinabi ni Fukutami na matalino si Ima Izumi at kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mga third year. Gayunpaman, sinabi niya rito na hindi nito mararating ang finish line dahil mabait itong bata hindi tulad niya. Ikalawang summer noon ni Arakita sa junior high nang mabali niya ang sikon niya habang naglalaro sa isang importanteng game, kaya simula noon ay pumili siya ng paaralan na hindi nag-o-offer ng kahit na anong tungkol sa baseball. Mainitan ang ulo ni Arakita kaya wala siyang kaibigan kahit isa, at tanging ang kanyang motorsiklo na lang ang palagi niyang kasama. Isang araw, habang nakatambay siya sa daan kung saan tanaw niya ang mga kabahayan ay dumaan sa likod niya ang grupo ng mga siklista, at isa sa mga iyon ay pinili munang magpahinga at bumili ng maiinom sa vending machine. Doon niya unang nakilala si Fukutami, at noon ay naiinis pa siya tuwing nakakakita siya ng mga nagbibisikleta. Gayunpaman, nagbago ang pananaw niya simula nang haminin siya ni Fukutami ng karera. Bisikleta ang gamit nito at ang scooter naman ang gamit niya, at kailangang magpaunahan sila na makarating sa kanilang eskwelahan. Habang nagmamaneho ng scooter ay iniisip ni Arakita na nababaliw na si Fukutami dahil sigurado naman umano na mas mabilis ang scooter niya kesa sa bisikleta. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang maunahan ni Fukutami, at doon nito sinabi na ang bisikleta ay kadalasang tumatakbo ng 70 hanggang 80 km/h sa tuwing may karera. Dahil sa insidenteng iyon ay nagsimula si Arakita na magbisikleta na tulad ng isang taong gutom na gutom at ginagawa ang lahat para malamnan ang kumakalam na sikmura. Nagsanay siya noon gamit ang bike ni Fukutami, at dahil din sa mga turo at payo nito ay mabilis siyang natuto hanggang sa magawa niyang manalo sa kauna-unahan niyang karera. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Arakita na si Fukutami lang ang bukod tangi niyang kinikilala, kaya gagawin umano niya ang lahat para madala iyon sa finish line. Samantala, dahil aminado si Ima Izumi na mas magaling sina Arakita kesa sa kanya ay inisip nito na ang mga iyon na ang mauuna. Gayunpaman, pinilit niya na mag-focus at inalala niya ang sinabi ni Kinjo bago sila magsimula, na magpalakas siya sa mga susunod na 3 araw, sapagkat kapag hindi niya iyon nagawa ay hindi sila mananalo. Ngunit bigla silang naungusan ni Arakita kaya naman sinubukan niya na lampasan muli ang mga ito, at sinabing kailangan nilang manalo. Para magawa yon ay ipinaubaya na ni Ima Izumi kay Kinjo ang karera, pero laking gulat nila nang biglang dumating si Midosuji at sinabi pang salamat umano sa paghihintay. Namuka ni Naruko si Midosuji na siya umanong may balak sanang gumawa ng away kanina bago magsimula ang karera. Tinanong naman ni Tadakoro si Makishima kung sa tingin ba nito ay kayang maaabutan ng first year lang na si Midosuji sina Fukutami at Kinjo bago ng mga iyon marating ang finish line. Sumagot si Makishima at sinabing imposible iyon dahil kukulangan na ng oras si Midosuji. Pero dahil nakasabay iyon kanina ni Onoda ay sinabi nito na malakas si Midosuji at talagang napakabilis umano nyon.
Nagulat naman si Imaizumi nang makita si Midosuji kaya pinilit niyang pigilan iyon pero dahil ubos na ang lakas niya nang alalayan niya kanina si Kinjo ay nanatili na lang siya sa likod ni Midosuji. 400 metro na lang pero napansin ni Imaizumi na hindi pa rin nagbabago ang layo nito sa kanilang ace, kaya napatanong siya kung wala ba itong plano na maunahan sina Fukutomi at Kinju. Pero dahil may sapat naman na distansya ay inisip ni Imaizumi na hindi na maaabutan ni Midosuji ang mga ace nila. Nagsalita si Midosuji at sinabing wala siyang pakialam sa mga bagay tulad ng walang kwenta o mano na paglabas ng unang resulta o ng checkpoint sa bundok, bagay na pinabulaanan ni Imaizumi sapagkat pinaghirapan yun ni Tadakoro at Naruko, at sinabing ang mga kabaliwan ni Midosuji ang tunay na walang kwenta at sinisigurado o mano ni Imaizumi na hindi nito maaabutan ang mga ace nila. Pero nagulat si Imaizumi nang magpalit si Midosuji ng outer gear kaya napagtanto niya na kanina pa iyong nagpipigil sa sarili. Umarangkada ito habang sinasabi na gusto niyang manalo, at tulad ng plano niya ay aabutan niya ang dalawa bago pa man ang mga iyon dumating sa finish line. Hindi makapaniwala si Imaizumi na natalo ulit siya ni Midosuji, pero nagawa yun ni Midosuji dahil hindi agad nito ginamit ang kanyang buong lakas. Bago pa man magsimula ang Interhigh ay iisa lang ang layunin nito, at yun ay ang maipanalo ang una, pangalawa, at ikatlong araw ng karerang iyon. Ngunit para kay Fukutomi ay siya ang mananalo para sa Hakone at para mapatunayan ang lakas nilang mga kampyon. Ganon din ang nasa isip ni Kinjo, ang maipanalo ang laban para sa tiwalang ibinigay sa kanya ng buong team. Pagkatapos ay sabay na umarangkada ang dalawa kaya naman sinabi ni Midosuji na oras na para ilabas niya ang pangalawang sikreto niya. Inilagay ni Midosuji ang kanyang katawan sa unahan ng bisikleta upang mabawasan ng bigat ang hulihang bahagi ng bike nang sa gayon ay makapadyak siya ng mabilis. Samantala, dahil sa mas tumitinding laban ay pigil-hiningang nag-aabang ang bawat manunood sa tapat ng finish line upang masaksihan kung sino ang mananalo. Mula sa huling 30 metro ay nagpantay na ang posisyon ng tatlong siklista, hanggang sa makalampas sila sa finish line. Bawat isa sa tatlo ay binati ng kani-kanilang team, habang sa race headquarter naman ay hindi makapaniwala ang dalawang lalaki na nagtay ang tatlong team sa first place. Pagkatapos ng karera ay sinimula na ang awarding kaya niyaya na ni Onoda ang kanyang mga ka-team na pumunta doon kahit nanginginig na ang paa nito dahil sa sobrang pagod sa pagpadyak. Pero sinabi ni Naruko na wag nang intindihin ni Onoda ang awarding na iyon sapagkat ang laban bukas ang dapat nilang isipin at kailangan na nilang magpahinga. Tumayo si Tadakoro at sinabing ayos na sila doon dahil tanaw naman nila mula doon ang awarding kung saan pinararangalan ang ace nila na si Kinju. Ang tatlong nagtay ay makakatanggap ng parangal at ng yellow number tags na isusuot nila bukas sa laban. Sinabi ni Tadakoro kina Onoda at Naruko na tandaan ng dalawa ang pangyayaring iyon dahil sa ikatlong araw ay silang lahat naman umano ang tatayo sa entablado. Ipapakita umano nila sa mga tao na hindi iyon nagkataon lang at ipapakita nila ang lakas nila. Maya-maya pa ay si Tadakoro na ang sunod na pinarangalan bilang pinakamabilis na sprinter, at mula sa entablado ay sinabi ni Tadakoro sa lahat ng mga sprinter na kung gusto rin ng mga ito na makakuha ng green tag ay habulin siya ng mga ito sa magaganap na karera bukas dahil hindi naman niya uurungan ang mga ito. Natuwa si Makishima mula sa kinauupuan niya sapagkat nakakuha ang team nila ng dalawang number tags, at ipinaliwanag niya sa dalawang first year ang kahulugan yon. Ang isa umano doon ay ang karangalan para sa isang araw na karera at isang award lang